Ay, wow. Kalahati. Buong pisngi ko kagad yung na-cover dun sa kakarampot na yan. Ang tipid ah. Ayusin mo girl ha. Ter-ter ha. Ter-ter. Pero honestly, ang kapal nitong cushion na to. Napakamot ako, diba? Wala na akong magagawa. Hello everyone! Welcome back sa ating channel. Meron na naman tayong bagong itetest ngayon. Requested ulit ito. Viral sa Japan. Pero this is a Korean brand ha. Ito yung Tear. Tama ba? Tear? Or Ter. Hindi ko alam talaga yung basa. Tear Mask Fit Red Cushion. Meron siyang SPF 40, PA++. Luminous Mask Shield. 72 hours stay coverage. Talaga ba? 72 hours. Walang ligo-ligo, sis. Gusto niyang parating na pang matagalan talaga to. Pero iba kasi yung weather sa Japan, iba dito sa atin. So, i-test out natin kung kumusta naman dito sa init ng panahon ng Pilipinas. Nabili ko to sa Lazada at ang price niya ay... Mahal pala nito. Napatigil eh. Talaga ba? Or mahal lang yung pinagbilhan ko. 1,575. But kayo talaga guys, Ba't kayo ganyan? Hindi ko ba tinignan yung presyo? Parang hindi ko nakita kasi may kasabayan eh. Ba't ako ganito? Okay lang naman, malakas kayo sa akin. Sige. Ay, may mas mura. Mahal nga yung nabili ko. Maghahanap ako guys ng pinakamura and then ilalagay ko yung link sa description box ha. Hindi ako masaya dun sa pinagbilhan ko. For transparency, ito yung ginamit ko na sunscreen. Biore UV Aqua Rich. Watery Essence. So, first time ko lang din tong gamitin. Mukhang magaan naman siya sa skin, hopefully. May nafe-feel akong medyo dewy ng konti. So, ayun. Hindi ko alam kung maapektuhan tong review natin. Pero, alam ko na try ko na to before and hindi naman siya ganun ka-oily. Ewan ko kung bago na yung formula na yan. Ay, ang ganda. Ang laki niya Full size yung kinuha ko. Meron din sila ng small size, alam ko. Para kung ayaw niyong gumastos ng full size, pwede yung maliit muna. Malaki yung salamin, as you can see. Tapos, ito yung kanyang sponge. Ayan, yung applicator. Ang ganda. Malapad siya. And then, let's open. Medyo mahirap. Tigas. So, ayan. Ang kinuha kong shade is 23N. Sand. Apply na natin. Sana okay yung shade sa akin. Ayan na siya. Okay. Pwede. Ay, wow. Kalahati. Buong pisngi ko kagad yung na-cover dun sa kakarampot na yan. Actually, hindi ko alam kung ano mga claims nito. Kasi hindi ko ano ba nakalagay? Meron pala sa gilid. Kasi Japanese yung nasa likod. So, yung nasa gilid, adhering cushion foundation keeps makeup fresh for long hours with lightweight powder and skincare substance. Prevents smudging of makeup in the mask. 24 hours makeup persistence in the mask. 72 hours makeup persistence. Applicable only for 21N Ivory. So, merong isang shade lang yung ganon, yung 72 hours. Talaga ba? Tinatap-tap ko lang siya dito sa aking, yan, ganyan. Pat. A little goes a long way. Yung kinuha ko kanina, ayan na siya. Ayan na yung na-cover niya. Ang tipid Malaki-laki siya. 18 grams to guys. Dito muna tayo sa half side ng face para makita natin. Parang ang dami. Kailangan konti-konti lang yung kuha nyo guys. Ang dami niya. Parang naging 2 layers na tuloy yung nasa pisngi ko. Kasi kinakalat ko talaga guys. Pero matipid siyang gamitin. Saan galing yun? Meron na naman dito dumami. Huwag niyong diinan. Okay? Huwag niyong didiinan yung pagkuha. Kasi grabe yung ano niya. Okay na, kahit hindi ako mag-concealer, carry na to. Fairness sa kanya, mabilis siya mag-set. As you can see, meron siyang dewiness na iniiwan dyan. So, may glow-glow pa tayo dyan sa cheeks. Hindi naman nag-settle sa pores ko. Ayan. Wala naman ako nakikitang nag-settle. Parang maganda yung lapat niya sa skin ko Ito dry itong baba ko guys. Ang dami kong breakout. Nabanggit ko sa vlog yan, sabi ko, parang ang daming palabas na pimple dito sa baba ko pag kinakapa ko. Kaya nagpalit akong toothpaste. Feeling ko sa toothpaste yun So yan, okay. As you can see, ayan, medyo nag-set na siya, Compare natin. Ito yung meron na. And ito yung wala pa. Kitang-kita ang redness, ang mga blemishes. I like the glow. I like na mabilis siyang mag-set. So, apply na natin siya on the rest of our face. Tip guys pag nag-a-apply kayo ng cushion, ganyan diin. Huwag nyo ikayod. Mas maganda kapag, maniwala ko sa akin, huwag nyo ikayod. Mas maganda kapag ganito. Usually, pagka kinakayod, pansin ko, mas nagsasettle sa pores ko. Kaya, as much as possible, as in, ganyan lang. Okay? Tsaka nahihila kasi yung skin So, ang tendency, pag nahila mo, parang papasok siya sa pores kasi nasa-stretch siya. Gets nyo?
Nasa-stretch yung pores. Gusto ko yung applicator niya. Tingnan nyo, walang kalat. Alam ko ang pangit ng term, pero parang minsan nakakadiring gumamit ng cushion. Kasi pag nakita mo yung dito, yung puff or yung applicator, ew. Pero madali naman siyang labahan, guys, ha. Please, maglaba kayo ng ganito, okay? Hindi naman lagi. Pwede naman kayo, depende. If you have sensitive skin, much better kung every after use. Pero gustong-gusto ko siya. Tingnan nyo, ang lapad niya. Tapos, ang dali niyang i-apply. Narinig niyo? Enjoy ko yan. Enjoy ko to, ha? Magdadagdag tayo ng additional layer dun sa mga maraming blemishes. Like, dito sa baba ko. Hello? Pwede na, no? Kahit hindi na ako maglagay ng concealer. Sa ngayon, guys, ha? I'm loving this. Ang ganda ng finish niya sa skin. Yung glow, I like that. Hindi siya ganun ka-matte. Medyo velvet yung finish niya. Alam niyo yun? Tapos yung feeling niya, lightweight. Pag hinawakan mo, may konting tacky feeling, pero konti lang, konti. And mukhang hindi naman siya nag-move pag hinawakan ko, pero wala akong tiwala sa aking oily skin. So mag-set tayo with powder. I will use yung Dr. Sensitive All Day No Sebum Blur Powder. Minimal baking lang yung gagawin ko. Lalong nagkaroon ng blurring effect pagkatapos i-apply yung powder. Wow! Para nang naka-filter yung aking skin. Ano? So far, I like this. Gusto ko yung finish. Ay, mukhang magkakasundo kami nito. Ayusin mo, girl, ha? Turter, ha? Turter. For my kilay, as usual, Bay Free Eyebrow Gel na blonde. Mascara, Detail Cosmetics Make Lash. Lagi ko itong ginagamit. Favorite ko siya lately. Naalala ko pala may nag-comment. Ang tawag daw sa ganitong mascara na gusto ko is tubing mascara. So, ibig sabihin, kinocoat niya yung fiber ng hair. Kaya pagka tinanggal mo siya, madaling matanggal. Kumbaga, parang matatanggal mo siya ng buo. So, walang iniiwan na black dyan sa mata mo. So, ayan. Just so you know. Dalawa yata yung nag-comment about that. Thank you sa inyo. May natutunan ako. And ayan. Passing it forward. Contour. Let's use Get Ready With Me Glam & Go Sticks. Cafe au lait. We'll be restocking itong individual brushes. Alam ko nire-request nyo yan, guys. So, stay tuned. Anklets brushes. Instagram and Facebook. Blush, I will use Candyman naman. Get Ready With Me Cosmetics Glam & Go Sticks. Talagang sinadya ko na claim yung gamitin natin kasi gusto ko makita kung maganda yung kapit niya sa skin. And kahit cream yung ginamit natin, it looks nice pa rin. Tingnan niyo, ang smooth pa rin. Hindi nagmukhang cakey. And then, patungan ko lang ng powder. I'm using Tevian Deity Dust na palette. Ayan, I will use French Kiss. I'll get the powder. Pag gumagamit ako ng cream sticks, mas maganda na papatungan ko siya ng powder. Blush. Ayan, syempre, yung kakulay niya, of course. Para pag nag-oil up tayo, kasi pag nag-oil up ka, mawawala yung powder. At least, meron pa tayong backup na cream, diba? And then, let's just blend more. Highlighter. Ito rin. Dito muna sa inner corner ng aking eyes. Gusto ko kasi naglalagay ng ganyan. Then sa nose. And then sa lips, I will use itong Dr. Sensitive. Ginawan ko ng video pero sa TikTok lang, guys, ha. So, gora na sa TikTok. If you haven't seen it, ang shade na gagamitin ko is Sugar. Kasi very natural lang to. Ayan, ha. Ang ganda nitong Sugar. Parang ang puti ng ditong part ko. Tama ba? Ayusin lang natin. Wait lang, guys, ha. Para ako nag-concealer sa ilalim ng mata. Grabe yung coverage nito. Okay, we're done! Up close, ayan na yung itsura niya. Hindi ko gusto yung itsura nung sa baba. Actually, parang 3 layer yung nilagay ko dito kasi nga marami tayong blemishes na kailangan i-conceal dyan. Pero honestly, ang kapal nitong cushion na to. Diba, no? Parang ang kapal niya. Parang siyang heavy coverage siya na cushion. Naku, kinakabahan ako, no? Summer pa man din. It is now 1:25 p.m. So, tingnan natin siya on natural light. Wait, guys, parang ang puti nung nandito ko. Parang ako nag-concealer. Hindi naman ako nag-concealer. Pero sa totoo lang, guys, ha, parang ang bigat niya sa face. Nung nag-oil up na ako, medyo oily na tayo. Ako lang pala. Pwede ko nga i-share sa inyo tong oil na to, eh. Oh, parang ako nag-concealer. Ba't ganun? Or sobrang heavy niya talaga. 6:21 na, mga kaibigan. So, parang hindi siya masyadong big. Parang mabigat siya. Ano oras na ba? 10 o'clock, no? So, hindi ako happy dito. Sa mukha ko. Last and final update, it is now 12:14. Ito na ang itsura ko. I don't like it and I'm not gonna change my mind. Ang bigat niya sa mukha, sa true lang. Lalo na pag nag-start ka na mag-oil up, parang basta, alam mo yun eh. Alam mo yung feeling na hindi ko maganda the entire day. Yun.
Yun ang nararamdaman ko ngayon. So, pakita ko sa inyo ha. Itong part na to, diba sabi ko sa inyo kanina, sabi ko, para ako naka-concealer, ba't ganun? Tapos, ayun na, namumuo siya dito. Dry kasi yung area na yan. So, alam niyo na kung anong magiging itsura niya sa merong dry skin. The rest of my face, oily. So, combination skin na ba ako pag ganon? Sa true lang, hindi ko alam kasi talaga ever since oily ako eh. So, ngayon medyo iiba na yung skin ko. Tsaka ano pala siya, ayan, sumisiksik siya dito sa gilid ng nose. Ayan, meron, Nagkikling siya talaga sa dry patches kasi dry yan eh. Nagbabalat yun dito ko, So, alam nyo na. Kaya nga sabi ko sa inyo, para ako nag-concealer, nag-cling siya dito kasi dry itong area na to sa akin. So, isang beses lang ako nag-blot. I think nag-blot ako bandang 7 p.m. Actually, hindi nga siya blot, kaya hindi ko na pinakita kasi sa tissue lang talaga yung ginamit ko, ganyan ko. And namin transfer. Kasi hindi siya komportable. Feeling ko it has to do with the weather. Kasi ito viral na viral sa Japan. Feeling ko kung doon ka, carry lang. Kasi nga, iba kasi yung weather natin dito, may-humid pa, 'di ba? Parang malagkit, tas mainit, magpapawisan ka talaga. Ayun, I didn't like it. Sa true lang, mas maganda pa yung Skintific. Magkano lang yun? Ito, pass. Yun lang yung aking update and yun na yung ating final thoughts para dito sa Tear Cushion. I'm sorry, I didn't like you. Napakamot ako, diba? Kasi mahal siya, kaya ako napakamot eh. Kala ko kasi magugustuhan ko. Ang ganda pa man din sana, kahit yung pinaka-sponge niya maganda. Pero I'll try to make it work next time. I-update ko kayo kapag meron ako na-try na something to make it work. Pero pag wala na kayong narinig sa akin about this, wala na akong magagawa. Ay, ito pa pala, nag-ano siya dito. Nag-crease siya dito sa gilid ng mata ko. Siguro nga kasi nga thick nga siya eh. Iba yung thickness nito. Medyo makapal siya. So, talagang magiging kalaban ng lalo na siguro sa mga textured skin. Iniisip ko nga eh. Ito, nababa ko, Yun lang ang aking thoughts. Let me know kung nasubukan nyo na to. Sayang kasi yung pagbili ko dito. Let me know. Baka meron kayong technique kung paano siya gamitin. That's it for our Tear Mask Fit Red Cushion review. Kung meron kayong request na iba na gusto nyong gawa natin ng first impression i-wear test ko, let me know. Comment down below. Kung hindi ka pa nakaka-subscribe, make sure to subscribe and turn on the notification bell dahil marami tayong naka-line up. Alam mo na yan. Mga request nyo rin to. Ay, umiiyak na yung anak ko. Okay guys, good night. Ay, bye-bye. See you next time. Yeah.